Magdamagan ang pag-ulan sa Ilocos Region na nagdulot ng pagguho ng lupa sa ilang lugar. Kumustahin natin ang sitwasyon doon sa ulat on the spot ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV. Ivy? Rafi, Connie, simula kahapon hanggang sa mga oras na ito ay walang patid ang nararanasang ulan dito sa Ilocos Norte, dulot ng hanging habagat na pinalalakas ng bagyong Karina. Sa datos ng Ilocos Norte PDRRMO, nagsagawa ng preemptive evacuation sa 5 pamilya sa barangay Katagtagen, Banna, Ilocos Norte matapos magkaroon ng soil erosion malapit sa kanilang tahanan. Maliban sa kanila, wala nang ibang evacuees sa monitoring. May umapaw na ilog sa bayan ng Bacara, ngunit passable pa rin ang lahat ng daanan at tulay sa buong lalawigan. Nakamonitor din at patuloy na nakastandby ang heavy equipment ng DPWH sa Pansyan, Pagudpud sa posibleng pagguho ng lupa. Posible rin umano mag-shutdown ng electric cooperative ng lalawigan sakaling lumakas pa ang bagyo para sa kaligtasan ng publiko. Samantala sa Ilocos Sur, tuloy-tuloy din ang nararanasang ulan buhat pa kahapon. 2 pamilya ang inilikas sa bayan ng Salcedo at Sigay dahil sa pagguho ng lupa. Ayon sa PDRRMO, bagaman hindi kalakasan ng ulan, maaari pa rin daw itong magdulot ng paglambot at pagguho ng lupa, kaya't patuloy ang monitoring sa mga mountainous area at maging sa coastal areas. Bukod dyan, passable pa rin ang lahat ng kalsada at tulay. Connie, Rafi, panawagan ng autoridad sa publiko, agad na lumikas sakaling makita ng posibleng pagguho o pagbaha ng lupa sa kanilang mga lugar. Connie, Rafi? Maraming salamat, Ivy Hernando ng GMA Regional TV. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang isang babae matapos masunog ang ilang bahay sa Arellano Street sa Barangay Bagong Barrio, Caloocan. Mag-alas 4 ng madaling araw kanina nang sumiklab ang sunog sa lugar. Nailigtas naman ang isang batang lalaki na natrap sa isa pang bahay. Batay sa investigasyon, napabaya ang kandila ang sanhi ng apoy dahil ilang buwan na raw walang kuryente sa lugar. Tinatayang nasa 200,000 pesos ang halaga ng pinsala. Nasunog ang ikatlong palapag ng isang bahay sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City bandang alas 10 kagabi. Nakalabas naman ng bahay ang mga nakatira. Roon, tumanggi sila magbigay ng pahayag. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy at kabuoang halaga ng pinsala. Napula ang sunog matapos ang halos 1 oras. Ito ang inyong Regional TV News. Ang mga balitang nakalap ng GMA Regional TV mula sa Visayas at Mindanao, ihahatid sa atin ni Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Rafi. Sa Lapu-Lapu, Cebu, patay ang 1 taong gulang na batang lalaki matapos malunod sa dagat. Ayon sa isang kaanak, hindi napansin ng ina ng bata na lumabas ng bahay ang anak. Abala raw noon ang ina sa pag-asikaso sa isa pang mas batang anak. Malapit ang kanilang tinitirhan sa dagat kung saan natagpuang palutang-lutang ang katawan ng bata. Walang pahayag ang mga magulang ng biktima. Maglalabas ng show cause order ang LTFRB sa mga kumpanya ng 2 sasakyang nagharangan sa kalsada sa Maynila. Balita hatid ni Joseph Moro. Humarang sa Espanya Boulevard malapit sa Moraita Avenue sa Maynila ang modern jeep at bus na ito. Bumaba ang konduktor mula sa modern jeepney at kinausap ang driver ng bus. Pero pagkatapos, dinikita ng bus ang modern jeepney. Umabante ang 2 sandali pero umabante uli ang bus na hinabol naman ng modern jeep. Kwento ng driver ng modern jeep na si Ronaldo Rocco, bago pa ang eksenang nakuha ng video, hinaharangan na sila ng bus sa pagkuha ng pasahero sa may Moraita, Maynila. Hindi po kami makabari dahil kumuha siya ng pasahero niya eh. Noong makakuha siya ng pasahero, lumipat kami ng lane sa kaliwa. Ang pagkaliwa namin, pagpalit namin ng lane sa kaliwa, na paras kami paliko, sinagi niya na ako na nasabitan niya ng side mirror ko.
Sa terminal ng modern jeepney, ginawa na ang nasirang side mirror at ang nabasag na tambol o fender nito. Tinuluyan niya pantanggalin yung side mirror namin. Doon na po kami nag-init sa ginawa niya. Ako daw yung may kasalanan. Sabi ko, paano kung magiging may kasalanan? Eh, ikaw itong nambangga sa amin. Ibig sabihin, nauna kayong banggain? Nauna po kami binangga. Inilagay na siya ng kanyang kumpanya sa 7 araw na preventive suspension nang walang bayad. Sinibak naman na ng kumpanya ng bus ang driver nito. Driver ng may problema. Nadamay pati yung bus na yan. Nakarating na sa LTFRB ang insidente at ayon kay LTFRB Chairman Atty. Chofil Aguaris III, magpapalabas ang ahensya ng show cause order sa 2 kumpanya. Base na rin doon sa nakita ko, nakikita mo yung elemento ng road rage, yung init ang ulo ng 2 driver po. It could endanger the life of passengers kung mag-escalate sa violence po yung ginawa nila. Ayon sa LTFRB, maaaring suspindihin ng 1 buwan ang parehong unit na sangkot sa girian. Pag-aaralan din kung nagsasapawan ng ruta ng modern jeep at bus na iniiwasan sa ilalim ng PUV Modernization Program. Sa ilalim ng route rationalization ng PUVMP, ilalagay ang mga nag-organisang mga modern jeepney sa mga lugar depende sa dami ng pasahero doon. We will evaluate kung magbabawas ka or i-reroute mo probably si jeep or si bus. Pero sabi ng parehong kumpanya ng bus at modern jeepney, kulang pa ang mga sasakyan sa lugar lalo na kung rush hour. Walang kinalaman yung ating unit. So nakita natin na may problema talaga is the individual, the driver. Baka pwede siya pag-uusapan naman, yung driver naman. Tinanggal ko at sinunod ko yung lisensya niya. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay pa rin sa balitang iyan, naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office, NCR. Ipinatatawag nila sa kanilang tanggapan ang mga may-ari ng modern jeep at bus sa August 7 at hinihinga ng paliwanag kung bakit hindi sila dapat managot. Ito ang inyong Regional TV News. Narito na ang iba pang mga balitang hatid ng GMA Regional TV. Kasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Sugatan ang isa sa 4 na sakay ng kotseng nahagip ng tren sa Camarines Sur. Sa Lawag City naman naantala ang biyahe ng ilang motorista matapos may masunog na linya ng kuryente. Ang mainit na balita hatid ni Chris Novello ng GMA Regional TV. Nagliyab ang kawad ng kuryenteng malapit sa gilid ng kalsada sa Lawag City dahil sa insidente ilang motorista ang napilitang tumigil. Agad namang itinawag sa electric cooperative para maayos ang nasunog na linya. Walang nasaktan sa insidente at inaalam pa ang sanhi ng sunog. May nasunog namang poste sa Coronadal City. Sa kuha ng video, makikita pang gumapang apoy sa kabilang poste. Nagresulta yan sa halos 2 oras na brownout. Napula ng apoy at nakumpuni na rin ang nasunog na poste. Ilang kable ng CCTV ang hinila at pinutol ng isang lalaki sa isang barangay sa Dagupan City. Makikita ang paghila ng isang lalaki sa isang kable. Maya-maya pa sumampa sa pader. Saka pinutol ang kable kung saan nakalinya ang 10 CCTV camera. Matapos ng ilang minuto, dumaan ang isang tricycle. Tumalon at agad sumakay ang lalaki sa tricycle sa umalis. Nang bumalik ang tricycle, huminto ito sa gate ng sementeryo. Kita ang paglabas ng isang lalaki na tila may binubuhat papunta sa tricycle. Matapos ang ilang minuto, umalis na ang tricycle, lunan ang 3 sakay nito. Ayon sa barangay, sinadyang putulin ang linya ng CCTV upang hindi maaktuhan ang gagawing pagnanakaw ng 3 sospek. Hindi naman naapektuhan ang linya ng iba pang CCTV kaya nakuha na ng pagputol sa linya nito. Yun ang dapat nating tignan. Kasi kung mapapansin natin, nagtataka ko paano nila alam kung ano yung wirings ng CCTV namin dito. Patuloy na pinaghahanap ng barangay kung sino ang may-ari ng tricycle na ginamit sa umano'y pagnanakaw para matunton ang mga kawatan. Nahagip ng tren ang isang kotse sa Barangay San Juan, Baaw, Camarines Sur. Nagtamo ng minor injuries ang isa sa 4 na sakay ng kotse. Kukayan kami dyan, nag-iinom, tapos biglang nagkayan si kotse na banggaan ng tren. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, hindi napansin ng driver ng kotse ang paparting na tren kaya tumuloy ito sa pagtawid sa riles. Hindi na rin ito mayatras kaya naglabasan na lang ang mga sakay at nahagip pa rin ang kotse. We are planning na magkaroon kami ng mga taong ilalagay doon sa dalawang common areas na yun. Gusto rin sana namin makipag-cooperate sa PNR kasi which is kailangan rin nila mag-deploy ng mga tao
to help the two barangays na naka-under sa boundary dispute. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na kuhanan ng pahayag ang PNR at ang driver ng nahagip na kotse. Chris Novello ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang 2 lalaki sa pamamaril sa loob ng isang bar sa Tuguegarao City. Na-recover sa crime scene ang 5 basyo ng kalibre 45 baril. Iniimbestigahan pa ang motibo sa krimen. Nakatakas din ang 2 sospek pero napag-alamang nasawi ang isa sa kanila sa ospital dahil din sa pamamaril. Inaalam pa ng pulisya kung sino ang bumaril sa kanya. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng mga biktima at nasawing sospek. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.